So, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, re-reviewin natin yung Omron Upper Arm Blood Pressure Monitor na nabili ko. Bale, matagal ko na itong nabili nung February pa. So, ilang buwan na nakakalipas. March, April, May, June, July, August. 6 months ago na. So, lagi ko siyang ginagamit araw-araw, minsan every other day, minsan every other 3 days. Pero hindi pa naubos yung battery na kasama dun sa package niya. So, ito yung itsura niya. Omron Upper Arm Blood Pressure Monitor HEM-7121J model niya. So, ito nga yun, yung Omron HEM-7121J. So, ito yung features niya. So, meron siyang cuff wrapping guide at IntelliSense. Yung cuff wrapping guide, yan yung capability tuloy. Yung feature nung cuff niya, may guide siya kung saan mo dapat itapat yung kamay mo, tapos kung hanggang saan mo dapat siya hihilahin, ayun yung cuff wrapping guide. Tapos yung IntelliSense na feature naman, ayan naman yung parang na-detect or nase-sense nung cuff yung tamang higpit based dun sa length, sa circumference ng braso mo, tsaka dun sa pulse na nilalabas ng impulso mo. Ayun yung IntelliSense na tinatawag nila. So, ito yung pinakamura sa lahat ng Omron na blood pressure monitor na mabibili nyo sa Lazada o kaya sa Shopee. So, kaya ito naging mura kasi battery operated to. Ayan, ito siya, battery operated. Hindi mo siya pwede wala siyang adapter na pwede mong isaksak sa kuryente. Ang battery pa nito, 4 na AA. Ayan, battery operated siya. So, ang laman ng box, ito, yung unit, yung cuff, kasama yung itong tube niya, tsaka isang spare na battery. Yung spare na battery energizer. Pero meron itong kasamang battery dito na isa pang set na 4 pieces. Pero ayun, simula nung nilagay ko siya nung February hanggang ngayon, hindi pa siya nalolobat. So, 6 months na hindi pa nalolobat. So, minsan araw-araw ko siyang ginagamit, minsan twice a day. Minsan naman every other day, every other 3 days. So, pag naubos yun, gagamit siya ko paggagamit yung reserva niyang energizer na battery. So, laman pa ng box. Bukod dyan, may laman pa siyang ayun yung guide, natin yung guide. Ayan. So, ito yung itsura ng box niya. So, ang price, sa mga nagtatanong kung ano yung price nito, ang price nito sa Lazada nung time na binili ko to, 1,499. Pero dahil sa mga vouchers, tsaka sa mga discounts, nabili ko na lang siya ng 1,2, mga 1,111 something, mga malapit na mag 1,2. So, 1,2. So, ayan, tingnan natin ng malapitan. Ayan. So, ayan yung accuracy, plus or minus 3. Pulse, plus or minus 5% of display reading. Battery life, 1,000 times yung best mo siyang pwedeng gamitin. So, siguro, wala pang 500 times ko nagamit ito. Basta matagal malobat yung bagong battery niya. Ayan, package content, warranty card, battery set, instruction manual. Ito yung sa box sa likod. Tapos ito, dun ko mismo to binili sa store ng Omron mismo. Official Omron store. Ayan, meron siyang, ayan, nakalagay dyan yung QR code. Pag in-scan, pwede mo siyang ma-validate kung original ba siya o hindi. Kasi sa website nila pwede mong i-scanin yung code. Ayan, so bakit ko ba siya binili? Kasi medyo napapansin ko, medyo napapalakas ako ng pagkain, ng kanin. Tapos parang, syempre tumatanda na tayo, nasa 30 plus na rin ako. Kailangan ko na i-monitor yung blood pressure ko. So, madali na naman siya. Ano pala siya? Ang isa lang palang nito, ang isang drawback sa to, or yung disadvantage. Ito kasi, tawag doon, wala siyang, sa pagkakaalam ko, wala siyang memory. Hindi mo pwede i-save yung mga previous mong mga readings. Kung ano yung last reading, hindi mo masasave siya. Hindi tulad ng iba na may memory, pwede mong balik-balikan. Pero ako, gumagamit naman ako ng sa Play Store, may na-download ako yung blood pressure monitoring app. Doon ko ilalagay yung systolic tsaka diastolic. Ayan, tingnan natin yung physical appearance niya. So, yung physical appearance ng blood pressure monitor, ito yung display niya.
wala siyang backlight, ano siya, parang monochrome display, gray lang tsaka black. Tapos dito nakalagay yung systolic measurement, diastolic tsaka yung pulse, yung beats per seconds ba yun, BPS. Ayan. So ang button niya isa lang, start tsaka stop. Pag gagamitin mo, press mo yung start, pero dapat nakakabit yung cuff sa ano mo, sa arm mo. Tapos pag tapos ka na, kusa lang siya. Pag ipinindot mo yung start, kusa lang siyang mag-i-inflate. Tapos pag na-reach niya na yung maximum na pwede niya dun sa braso mo, titigil na siya, tapos dahan-dahan na siyang magbabawas ng hangin. Ayun. So halimbawa, ano naman siya, very battery friendly naman siya. Kung naiwanan mo siyang nakabukas, hindi siya mag-i-stay na nakabukas. After siguro 2 minutes, automatic mag-turn off siya, kaya masasave yung battery. Ayan, so i-try natin siya. Ayan, so ang gagawin mo lang, ipapasok mo na siya sa kamay, sa braso mo. Ayan, tulad niyan, pinapasok ko na. Okay, next. Tapos kailangan lang itong nakita niyang yung arrow na yan, dapat nakalagay niya sa center. Ayan, sa center ng, hindi ko lang kung tawag dito, ito. Ayan, yan sa center niyan. Center ng braso mo dapat nasa center. Hindi ko masyadong na center, ang hirap, nag-video rin ako eh. Ayan, dapat nasa center yan. Ganyan ang itsura niya. Ayan. Tapos nakawala ka lang. Tapos, kailangan syempre pag nag-blood pressure ka, nakaupo ka as much as possible, nakasandal. Tapos dapat relax yung braso mo. Ayan, yung braso mo dapat based dun sa manual, dapat ka-level ng heart, or at least nasa level range siya nung heart mo pag nakaupo ka, dapat nakapatong na ganyan. So ayan, pipindutin ko na. Ayan, so pag nagkitake tayo ng blood pressure, dapat relax, hindi malikot, hindi nagasalita, basta relax lang. Pipindutin ko na. Ayan, so nag-inflate na siya. Tapos ayan, nararamdaman ko humigpit na siya. Ayan, humigpit na. So umabot siya ng 180. Tapos dahan-dahan na siyang mag-deflate. Ayan, ngayon nag-example ako, pero pag kayong gagawa ng ganito, dapat habang nag-blood pressure kayo, hindi kayo nagasalita, kasi may maapektuhan nun yung reading eh. Kasi nag-exert ka ng effort, ng force. Tulad nito, 150/90, napakataas. Hindi, kasi galing ako sa labas kanina, wala pa akong tulog, galing ako sa night shift. Tapos galing pa ako sa malayo kanina, nagmotor ako. Ayan, tapos bagong kain, busog, kaya syempre mataas yan. Ayan, 149/89. Tapos yung pulse ko naman, 115 beats per second. Ayan, taas yan. So kaya kailangan mag-diet. So sabi nila para sa mga digital na blood pressure monitoring, huwag ka isang beses lang magre-reading. Dapat for accuracy, 3 times kang magre-reading, tas ang pagitan every 2 minutes para makuha. Tas i-average mo, ayun yung doon mo makuha yung accurate na reading ng blood pressure mo. Ayan. So ayun lang muna sa ngayon. Ayun yung short and quick review ko dito sa blood pressure monitoring na nabili ko. Ayun, Omron yung brand. Kung may question kayo, comment nyo lang at sasagutin natin. And don't forget to subscribe, like, and share. Yun lang, maraming salamat.